Magandang araw po. Ikikwento ko lang yung experience ko sa bahay ni Lola na hanggang ngayon nakakapagpatindig pa din sa balahibo ko. Nangyari to nung teenager pa lang ako. Nakatira kami noon sa Pasig. Pero nung naghiwalay kasi si Mama at Papa, sinama kami ni Mama doon sa bahay nila Lola at Lolo sa Rizal. Doon muna kami tumira nung mga panahon na yun. Medyo malayo yun sa syudad. Hindi naman masyadong liblib, pero maraming mga puno at matataas na damuhan. Ang bahay nila Lola noon ay may malaking bakuran. Tapos sa likod ay bakanting lote na puno ng matataas na damo. Merong puno ng mangga doon sa harap ng bahay. Madalas kaming tumambay doon ng mga kapatid ko dahil presko sa ilalim noon. Simula pa ng bata ako, nakakaramdam na talaga ako ng mga bagay na hindi ko naman dapat nararamdaman. Kaya sanay na din ako sa mga bagay na hindi normal para sa marami. Nung lumipat kami dun, mahigit 1 buwan din ang nakalipas bago ko unang maramdaman ng kababalaghan sa bahay na yun. Pero ako lang ang nakakaramdam dun. Sila Lola hindi naman. Isang gabi, pagkatapos kumain, tumambay ako sa tapat ng bahay. Ganun kasi ako pagtapos kumain. Nagpapababa ng kinain. Nakasanayan ko na lang din sa araw-araw. Noong gabing yun, naglakad-lakad ako sa harap ng bahay. Nang bigla na lang akong may marinig na sitsit mula sa malayo. Psst! Psst! Tumingin-tingin ako sa paligid upang hanapin kung saan galing yung sitsit. Nang mabaling yung tingin ko sa puno ng mangga sa bakuran, may nakita akong anino dun. Isang anino ng babae na nakatayo sa tabi ng puno. Hindi masyadong kita ang mukha nun dahil madilim na ng mga oras na yun. Pero kitang-kita ko yung hulma. Nakabistida yun at mahaba ang buhok. Alam ko na agad na hindi yun tao. Alam ko dahil ramdam ko kung ano yung tao sa hindi. At saka isa pa, lahat ng tao sa bahay nasa loob. Ako lang yung nasa labas ng mga oras na yun. At yung bahay nila Lola doon, may bakod. Kaya hindi basta-basta makakapasok ang nasa labas. Tinignan ko yung babae. Pero hindi ko alam kung nakatingin siya sa akin. Pero yung hulma niya parang nakarap sa direksyon ko. Wala naman akong naramdaman na takot nun. Dahil sanay na nga ako makakita ng mga ganun. Kaya hinayaan ko na lang yun at pumasok na sa bahay. Ilang linggo yung lumipas. Nakalimutan ko na yung nakita ko nung gabi na yun. Pero muli ko ulit yung nakita sa pangalawang pagkakataon. Gabi ulit nun. Siguro mga 12:00 na ng madaling araw. Tulog na lahat ng tao sa bahay. Lumabas ako ng kwarto para sumagap ng signal. Hindi kasi nagsisend yung text ko sa kaibigan ko. Kaya naganap ako ng signal. Nagpaikot-ikot ako sa bahay. Pero wala pa din ako masagap kahit isang bar lang. Nagpatuloy ako sa paghagilap ng signal hanggang nakalabas na ako ng bahay at mapadpad dun sa puno ng mangga. At dun nga nakakuha na ako ng signal. Noong mga panahon na yun, wala na sa isip ko yung babaeng nakita ko noong mga nagdaang araw. Kaya tumambay ako dun ng mga ilang minuto din. Pagtapos ko makipagpalitan ng text sa kaibigan ko, tinamaan na ako ng antok. Kaya nagpa siya na akong pumasok na sa bahay. Akmang hahakbang na dapat ako nung biglang may humarang sa akin ng babae. Babaeng nakaitim. Napatras ako ng konti dahil halos dumikit na yung mukha ko sa kanya. At doon ko na naalala yung babaeng sumitsit sa akin nung nakaraan. Naramdaman ko yung hangin na biglang lumamig. Bigla na lang ako tinuyuan ng balahibo. Alam kong hindi tao yun, kaya nagpanggap akong hindi ko siya nakikita. Ayoko din kasing malaman ng mga espiritu na nakikita ko sila dahil tsak nagagambalain nila ako. Umiwas ako ng bahagya para hindi ko siya matamaan at naglakad papunta sa direksyon ng bahay.
Habang naglalakad papunta sa bahay, narinig ko na lang na may mga yabag na mabibigat mula sa likod ko na parang sumusunod sa akin. Nakaramdam na ako ng kaba nun, kaba at takot na minsan ko lang maramdaman. Alam ko na sa babae galing yung mga yabag na yun, kaya nagmadali ako naglakad hanggang sa makapasok ako sa bahay. Yun ang unang beses na kinabahan ako sa isang multo. Wala naman ang nangyari nung gabi na yun. Naging payapa naman yung tulog ko. Kinabukasan, hindi pa din nawawala sa isip ko yung babaeng yun. Ilang linggo din nung lumipas nung huli kong nakita yung multo na yun. Akala ko hindi ko na siya makikita muli. Pero nagkakamali ako. Dahil ang pangatlong beses na nakita ko yun, ay talaga namang nagpanginig ng mga laman ko sa takot. Hindi ko makakalimutan yun. Birthday ng kaibigan ko. Kaya ginabi ako ng uwi. Bago pa lang ako makapasok sa gate ng bakuran, kita ko na agad yung babae na nakatayo sa puno ng mangga. Tanaw kasi yun sa kalsada sa labas ng bakuran. Nakatayo yun dun at nakaharap sa direksyon ko na para bang hinihintay niya talaga ako. Kinabahan na agad ako nang makita ko yun, pero hindi ko na lang pinansin at pumasok sa gate. Naglakad ako patungo sa bahay. Yung puno ng mangga ay nasa bandang kaliwa ng gate pag galing ka sa labas. Kaya pinikit ko yung kaliwa kong mata para hindi ko makita yun. Habang dahan-dahan ako naglalakad papunta sa bahay, walang ano-ano, ay biglang may sumitsit. Psst! Psst! Sinubukan kong buksan ang kaliwa kong mata at kitang-kita ko sa gilid ng aking mata yung babae na nakatayo sa puno. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko ng mga oras na yun. Pero napalingon ako sa direksyon ng babae. Paglingon ko, nasa likod ko na pala ito. Kitang-kita ko yung mukha ng babae. Maputla ang mukha nito at nanlilisik ang mga mata. Pero ang nagpayanig ng sikmura ko ay nang umiti yun sa akin. Di ko alam ang sumunod na nangyari. Nandilim na lang bigla ang paningin ko. Nawala na pala ako ng malay ng mga oras na yun. Nagising na lang ako sa upuan namin. Nakapalibot na sila mama sa akin. Tinanong nila kung ano nangyari. Dahil sa ayoko silang matakot sa kwento ko, nagpa siya akong wag na lang sabihin sa kanila. Total ako lang naman ang nakakakita doon sa babaeng yun. Sinabi ko na lang kala mama na siguro dahil sa pagod kaya ako nahimatay. Simula nun, talagang hindi na ako lumalabas at nagpapaabot ng gabi doon sa puno ng mangga. Sa awa naman ng Diyos, doon lang siya nagpapakita. Sa loob naman ng bahay ay walang kahit anong kababalaghan akong nararanasan. Ilang beses ko pa nakita yung babae doon sa puno, pero kahit kailan hindi na ako nagtangkapan na lumapit doon. Kahit umaga ay iniiwasan ko na yung puno na yun, hanggang sa magbalikan sila mama at papa at lumipat na din kami ng bahay.